Naglilihi ka na ba? Bakit yung mga gamit ang pinagdidiskitahan mo? Tanong sa kanya ni Levi kinabukasan ng tanghali nang makitang panay ang balibag niya sa mga throw pillows habang naglilinis siya sa sala. Si Anthony kasi. Oh, si Anthony na naman? Hindi na ba talaga maaayos ang pagsasama niyo? Paanong maaayos? Hinihingaan niya ako ng anak pero may ibang babae naman siyang nilalapitan. At dito pa mismo sa isla ginagawa ang kalokohan niya. So, nagsiselos ka ngayon? Ewan kong selos to, pero nagngingit-ngit talaga ako sa galit sa kanya. O anong mangyayari sa kamumukmuk mo? Kahit itapon mo pa yung mga throw pillows, hindi mo maibabalik si Anthony dito. Bakit hindi mo ipamukha sa babaeng yun kung sino ka sa buhay ni Anthony? Anong gagawin ko, Levi? Sus, ano pa bang ginagawa ng tunay na asawa? Di ipaglaban ko ano ang pag-aari nila. Hapon ay hindi pa rin bumabalik si Anthony sa villa. Kaya naisip ni Danica na kumilos na. Hindi siya basta uupo na lang at hahayaang maagaw ito ng ibang babae. Hindi na niya inisip kung tama ang kanyang gagawin. Basta si Anthony ang pinag-uusapan, nakakalimutan na niyang timbangin ang tama at mali. Nagpunta siya sa cottage ng babaeng may kutob siyang magdamag nitong kasama. "Where's my husband?" Mataray niyang tanong sa babaeng nagbukas ng pinto ng cottage. "Husband?" Maang na tanong nito. "Si Anthony, at huwag mong sasabihin hindi mo kilala si Anthony dahil magkasama kayo mula pa kagabi." "He's not here." Nakaarko ang mga kilay nito. Akma na nitong isasara ang pinto ng pigilan niya. "Alam kong nandito siya. Huwag mo siyang itago sa akin kung ayaw mong manghiram ng mukha sa aso." "Hindi ka rin makulit, ano? I said he's not here." "It's alright, Tara, honey. Hindi mo na ako kailangang itago sa kanya." Wika ni Anthony na sumungaw mula sa likuran ng babae. Daig pa ni Danica ang binagsakan ng isang buong kondominium. Inasahan na niyang makikita niya ito roon, ngunit nasaktan pa rin siya. Lumipat si Tara sa likuran ni Anthony na parang biglang natakot sa kanya. "Huwag kang matakot, Tara. Hindi naman kita aawayin eh. I won't stoop that low. May gusto lang akong siguraduhin. At ngayong napatunayan ko na ang hinala ko, sa'yo na siya ng buong buo. Tutal, kayo ang bagay. Pareho kayong indecent." At taas noong tumalikod si Danica. Taas noo nga pero gusto niyang maglupasay ng mga sandaling iyon. Ang sakit-sakit ng kalooban niya. Hindi pa nga lubusang nasa kanya si Anthony, may umagaw ng iba rito. At mukha talagang nagpapaagaw ito. Meaning, ang Tara na iyon ang mahal nito. Harap-harapan itong ipinakita sa kanya na wala itong balak na mahalin siya. Na kaya lang nito iginigiit na may mangyari sa kanila ay para hindi rito mawala ang plantasyon. Ang sama niya! Kung ano-anong bagay ang lumipad papunta kay Anthony nang umuwi ito sa villa makalipas ang 1 oras. Agad siya nitong kinatok sa silid. Doon siya nagtuloy pagkatapos niyang umiyak kay Levi. Pinagbuksan niya ang asawa, ngunit agad rin siyang umatras at ibinato niya rito ang kung anuman ang madampot niya. Unan, picture frame, hairbrush. "Danica, stop it! Ano ba?" Saway nito sa kanya habang panay ang ilag sa mga ibinabato niya. "Wala kang puso! Ang kapal ng mukha mo! Ang lakas ng loob mong i-display sa akin ng flirt na babaeng yun!" "Hindi flirt si Tara. She's a decent woman. She has a degree at Harvard at isa sa mga stockholders ng Villa Garden Hotel." Parang piniga ang puso niya sa tahasan nitong pagtatanggol sa babaeng yon. She felt insulted. Kahit katitinga umaasa siya na fling lang nito si Tara. Dahil game ang babae at tahasang ipinakikita ang atraksyon kay Anthony. Pero mali siya. Mukhang seryosong katunggali niya ito sa puso ng kanyang asawa. Hindi na siya nakakilos sa kinatatayuan hanggang sa makalapit sa kanya si Anthony. Akma nitong yayakapin siya, ngunit mabilis niya itong itinulak. "Don't you dare touch me!" Asik niya rito na parang napapaso sa hawak nito. "I hate you! Ipinamukha mo pa sa akin kung sino ang Tara na yun sa buhay mo. Doon ka na lang sa kanya." Maiksi ngunit makahulugan nitong tumawa. "So, you're jealous?" "Nagagalit, naiinis, hindi nagsiselos," sigaw niya. "Who do you think must be blamed? You're my wife pero pinagkakait mo ang sarili mo sa akin. Lalaki ako. May biological needs. At willing si Tara na ibigay ang pangangailangan kong yun. Kung ayaw mo akong bigyan ng anak, willing din siyang bigyan ako ng anak. At hindi lang isa, kahit ilan." Tila naniga si Danica sa kinatatayuan.
Nagawa pa nitong ipagmalaki yon sa kanya. Nagsisikip ang puso niya sa galit. Ngunit pinatatag niya ang kanyang anyo. Pinahid niya ang kanyang luha. Kasama ba ito sa pagpaparusa mo sa akin? Hindi kita pinarurusahan. Hinahanap ko lang sa iba ang atensyong hindi mo maibigay sa akin. Gusto niya itong habulin ng tumaliko dito at lumabas ng silid. Ngunit hindi niya ipumumukhang kawawa ang sarili. Hindi na siya aamot ng pagtingin mula rito. Tatakbo pa rin naman ang buhay niya nang walang Anthony de Vera. Subalit nagdala ng malaking pangamba sa kanya ang sinabi nito. Willing din siyang bigyan ako ng anak at hindi lang isa, kahit ilan. Hindi yata ako makakapayag na mangyari yun. Lalo lang lalayo si Anthony sa akin kapag hindi ko siya nabigyan ng anak at nawala sa kanyang plantasyon. Nagpunta si Danica sa Derma Clinic na nasa ground floor ng Villa Garden Hotel. Nagbabad siya ng milk bath, nagpamassage, nagpa-trim at nagpa-hot oil. Nang bumalik siya sa villa, ay nagpaluto siya kina Levi at Manang Gina ng paboritong ulam ni Anthony. Subalit, lumamig lamang iyon dahil pasado 11:00 na ng gabi ay hindi pa rin ito umuuwi. Malamang nakasama na naman niya si Tara. Kagat niya ang ibabang labi habang nakatayo sa terrace at nakatunghay sa kinaroroonan ng hotel. Nakakainis isipin na sa kanya ito kasal. Pero siya ang kailangan makipagkumpetensya kay Tara. Wala siyang degree sa Harvard na tulad nito. Hindi rin siya isa sa mga may-ari ng hotel. Pero siya lang makapagbibigay ng anak kay Anthony na magiging susi nito para hindi mawala rito ang plantasyon. Nang matanaw niya ang parating ang kotse ng asawa, ay nagmamadali siyang pumasok sa silid niya. Nag-spray siya ng pabango sa leeg, sa magkabilang punong tenga at sa pulso. Pagkuway nagpalit siya ng pantulog. Regalo iyon sa kanya ni Levi noong ikasal sila ni Anthony at noon lamang niya ito maisusuot. Sinuklay niya ang kanyang buhok at muling pinagmasdan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Saka siya umahon sa kinauupuan. Lumipat siya sa silid ni Anthony. 3 maihinang katok lang ang ginawa niya nang bumukas ang pinto. Pagkagulat at pagtataka ang nakita niyang bumadha sa mukha nito nang makita siya. Tinitigan muna siya nito bago bumaba ang mga mata nito sa kabuuan niya. Nang muli nitong ibalik ang tingin sa mukha niya, ay nagtatanong ang mga mata nito. Willing na akong bigyan ka ng anak, Anthony. Napamaang naman si Anthony sa sinabi ni Danica. For a moment ay nanatili lamang itong nakatitig sa kanya. Matagal silang nagkatitigan. Malamlam ang mga mata nito. Para bang 1,001 salita ang gusto nitong sabihin. Bagong shower ito. Amoy na amoy niya ang mabangong imported bath soap na ginamit nito. Para itong modelo na lumabas mula sa pahina ng magazine. At kung hindi niya pipigilin ang sarili, baka siya na ang naunang kumilos at yumakap dito. She craved for his touch, for his kiss, for his love. Halos magwala siya sa selos sa tuwing maglalaro sa kanyang imahinasyon. Ang eksena na si Tara ang nakakulong sa mga bisig nito, ang hinahaplos nito, ang hinahalikan nito. Ano pang hinihintay mo? Magkakaanak ba tayo kung tititigan mo lang ako? Untag ni Danica, wearing a seductive smile on her lips. Kung kayang mag-flirt ni Tara dito, kaya rin niya. At mas may karapatan siya dahil kasal sila. Sa sinabi niyang iyon, parang kwitis na sinindihan si Anthony. Walang salitang kinabig siya nito at kinamkam ang kanyang mga labi. Inilagay nito ang isa niyang kamay sa tapat ng puso nito. Parang gusto nitong marinig niya ang lakas ng tibok ng puso nito. Habang hindi nito binibitawan ang mga labi niya, ay iginiya siya nito papunta sa kama. Dahan-dahan siya nitong inihiga roon. Muli siya nitong tinitigan habang nasa ilalim siya ng katawan nito. Nang muli siyang hagka nito, pumikit siya at inihanda ang sarili sa sandaling ipagkakaloob niya ang sarili sa asawa. Napakahaba ng magdamag para sa kanila, parang wala itong kapaguran. Sa tuwing naiidlip na siya pagkatapos ng matamis na kaganapan, muli siyang gigisingin ng mga halik nito. Pinupukaw ng mga haplos nito ang kanyang kamalayan, hanggang sa tumugon na rin ang mga uhaw niyang mga labi sa mga halik ng asawa. Mamarkahan niya ang kalendaryo ng araw na yon. Dahil kahit ano pa ang dahilan ni Anthony nang angkinin siya, naging maligaya pa rin siya sa bisig nito. Pansamantala niyang nakalimutan ang tunay na sitwasyon dahil sa kaluwalhati ang nadama niya sa piling nito. Magbubukang liwayway na nang magreklamo si Danica. Don't you get tired? Padamad niyang tanong dito, ngunit nakapulupot ang isa niyang kamay sa batok nito habang pinaliliguan na naman siya nito ng halik.
I won't get tired of making love to you. Wika nito sa malambing na tinig. Making love? May love nga bang nakapaloob sa namagitan sa kanila? Ayaw niyang isipin. Dahil ayaw niyang sirain ang magic moment na yon. Mukhang napasarap ang tulog mo. Bati ni Anthony sa kanya kinabukasan. As expected, tanghali na siyang nagising. At napangiti siya nang magisnan niya ito sa kanyang tabi. Kung sa bagay, silid nga pala nitong kinaroroonan nila. Nakaupo ito sa kama. Fresh na fresh ito dahil nakapag-shower na. Anong oras na? Pupungas-pungas niyang tanong. Hindi pa niya gustong bumangon. 11:45 na. Ready na ang lunch. I'm sorry, tinanghali na pala ako ng gising. It's understandable. Pinuyat at pinagod kita. Napangiti siya. By the way, are you fertile? Pagkuway usisa nito. Ano ka mo? Maang niyang tanong. Napabangon siya. Itinatanong ko kung fertile ka. Hindi niya nagustuhan ang narinig. I don't know. Matabang niyang sagot. Why do you have to ask that? We have to make sure. Si An-O bigay ni today. Siguraduhin mong fertile ka. Para naman hindi masayang ang mga ginagawa natin. Para siyang sinampal sa sinabi ni Anthony. Ano ang tingin nito sa ginagawa nila? Nagpapalahi ng inahing baboy? Nagbi-breed ng manok? Wala palang kahulugan dito ang mga nangyari sa kanila, kundi ang pagkakaroon nito ng anak sa kanya. Nagsiklab sa puot na umahon siya mula sa kama. Kip-kip ang kumot sa katawan. At dahil sa pagpupuyos ng damdamin, ay ibinato niya rito ang mga unan. Get out! Taboy niya rito. Hindi niya napigil ang pag-iyak. Bakit galit ka na naman? Kagabi lang, you were so sweet and passionate. Bakit ako galit sa'yo? Hindi mo alam kung bakit? Hilam na siya sa luha. Actually, mas nagagalit ako sa sarili ko eh. Ang tanga ko. Gumawa ako ng paraan para makasal tayo. Kahit na very rude ka kapag ako ang kaharap mo. Nagtataka nga ako kung bakit minahal kita eh. Sa kabila ng mga sakit ng loob na binigay mo sa akin. Madalas nga, gusto ko nang saktan ng sarili ko. I wanted to hate you, to forget you. Pero hindi ko magawa. Napahagulhol na lamang siya habang patakbo sa bathroom. Akala ni Danica ay unti-unti nang gagandang takbo ng relasyon nila. Pero hindi pa rin pala. Lalo lamang siyang nasasaktan habang patuloy siyang umaasa. Pagkatapos niyang mag-isip ng ilang oras, nakabuo siya ng panibagong desisyon. Nag-alsabalutan na naman siya. Hinintay lang niyang umalis si Anthony para hindi na siya mapigil nito. Saan na naman ang punta mo? Concerned na tanong sa kanya ni Levi. Sa Cebu na muna ako, Levi. Malungkot niyang sagot habang bitbit ang malaking maleta. Ano bang nangyayari sa inyo ni Senyorito Anthony? Paano maayos ang marriage niyo kung para kayong nagpapatintero? Alam mo, parang gusto ko na kayong batukang pareho eh. Masama ang loob ko. Galit ako kay Anthony, kaya gusto ko munang lumayo. Meaning, babalik ka rin? Ewan ko, naguguluhan pa ako. Sige na nga, lumarga ka na muna kung yan ang gusto mo para makapag-isip ka ng mabuti. Pero ano ang sasabihin ko kapag nagtanong siya? Sabihin mo, magpapakasal na ako kay Piolo Pascual. Ngunit malungkot siya nang sabihin iyon bago siya nagsimulang lumabas ng villa. Sinabi ba ni Danica kung saan siya pupunta? Tanong ni Anthony kay Levi nang hindi niya naabutan sa villa ang kanyang asawa. Hinanap niya ito sa mga silid pero wala ito kaya naalarma na siya. Oo, senyorito. Mamamasya lang daw muna siya. Saan daw? Sa Cebu ho. Ano? Sa Cebu? Bigla siyang nag-alala. Umalis na naman si Danica. Hindi kaya kasama nito si Carlos? Aniya sa sarili. Tumango si Levi. Doon daw muna siya, senyorito. Sino ang kasama niya? Wala ho, sir. Sigurado ka? Sabi niya, si Piolo Pascual. Bahagyang nakayukong sagot nito. Si Piolo Pascual? Napalakas na reaksyon ni Anthony. Bigla siyang nagkahinala. Alam niyang si Carlos ang tinutukoy nitong Piolo Pascual. Hindi siya basta uupo na lamang. Titiyakin niya ang pangamba niya. Nagmamadali siyang umalis. Nagtuloy siya sa villa ni Carlos. Wala ho siya rito, sir. Sabi ng katiwala nito. Kaalis lang niya kaninang umaga. Sa pagkakaalam ko'y next week pa ang balik niya. Nag-init ang punong tenga niya. Bukod sa hindi niya gusto ang pag-alis ni Danica, ay lalo siyang nagkahinalang kasama nito si Carlos sa pagpunta sa Cebu.
Alam niyang ang lalaking iyon ang tinatakbuhan ng kanyang asawa kapag masama ang loob nito sa kanya. Nagngingit-ngit siya sa isiping mas malapit ito kay Carlos kaysa sa kanya. Kainis! Nasuntok niya ang manibela. Why can't he leave her alone? Hindi ba niya alam na may asawa na si Danica? Bakit hindi siya maghanap ng dalaga? Mag-aapat na araw na si Danica sa Cebu. Ngunit naiwan naman sa villa ang kanyang puso at isip. Kahit kaunti, umaasa siyang susunduin siya ni Anthony. Pero ni tawag ay wala siyang natanggap mula rito. Hindi talaga niya ako mahal. Hindi na naman niya napigil ang mga luha. Gusto niyang pagalitan ng sarili dahil kahit naiinis siya kay Anthony ay namimiss niya ito. Pero tiniis niya yon. Kailangang pag-aralan na niyang alisin ang feelings niya para dito. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa kanyang negosyo. Magtatatlong linggo na siya sa Cebu nang dumating ang hindi niya inaasahang bisita. Magkano itong decorative candle, Mrs. De Vera? Tanong ng boses ng lalaking kilalang kilala niya habang abala siyang nakayuko sa libro ng stocks ng kanyang store. Akala niya ay kaboses lang ni Anthony ang nagsalita. Nang mag-angat siya ng tingin ay napatda siya sa pagkakita rito. Anong ginagawa mo rito? Sa palagay mo, bakit ako napadpad sa lugar na to? Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata at tiniyak kung anong damdamin ang nagdala rito papunta sa kinaroroonan niya. Sinusundo ba siya nito? Kung pinababalik mo ako sa villa, well, I'm afraid. Babalik kang mag-isa ron. Saglit itong natahimik. Mataman lamang itong nakatitig sa kanya habang nakapasok ang mga kamay sa magkabilang bulsa ng slacks na suot. Pagkuway nagkibit balikat ito. Well, hindi kita pipilitin. Malaki ka na. Hindi kita pwedeng bitbitin kung saan kita gustong dalhin. Kalimutan mo na lang na nag-e-exist ako sa buhay mo, Anthony. Tutal, kaya ka namang bigyan ng kahit ilang anak ni Tara mo, hindi ba? Sa kanya ka na lang. Magiging very proud ang mga anak mo sa mami nila dahil may degree siya sa Harvard, may hotel. Samantalang ako, stop it, Danica. Tumigas ang anyo nito. Nagalawan ng mga muscles nito sa muka. Huwag nating isali sa usapan si Tara. Ang problema natin ang pag-usapan natin. Problema? Kinabahan siya. Ano ang ipinahihiwatig ni Anthony? Gusto nitong humingi ng annulment? We can't go on like this forever, Danica. Seryosong saad nito. Napalunok siya. So, kaya ka pala nagpunta rito ay para humingi ng annulment? Para mapakasalan mo na si Tara? Tila hinihiwa ang puso niya habang sinasabi yon. Is that what you really want? Tiimbagang na tanong nito. Hindi siya nakakibo. Kahit gusto niyang sabihin ditong ayaw niyang marinig ang salitang annulment, ay pinili na lamang niyang huwag buksan ang bibig. Iniisip ko lang, paano kung magbuntis ka? Patuloy nito. Iyon naman palang dahilan kaya ka nagpunta rito. Chinecheck mo kung magbubuntis ako. Bago pa man ito makasagot, ay padabog na niya itong tinalikuran. Umalis ka na. Bumalik ka na sa babae mo. I don't want to see your face anymore. Hinablot niya ang bag na nasa kalapit na mesa, saka siya nagmamadaling umalis. Napakamanhid mo pa rin kahit kailan, Anthony. Naiiyak na wika ni Danica sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.